Huling putok na. Sa tingin mo, magkakaroon pa kaya ng himala? Isa siyang salamangkero. Naniniwala akong gagawa siya ng himala. Ang unang 5 putok ay walang laman. Itong huling pagkakataon. Ang tsansang tamaan ay 100%. HHH. Mamamatay na rin naman ako. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ba talaga ang gustong pumatay sa akin? Wala akong masasabi. Isa siyang taong kilala ko. Nandito lang sa eskwelahang to. Mukhang tama nga ang hula ko. Isa lang akong ordinaryong bagong estudyante. Bakit gagawin ng isang tao ang lahat para lang patayin ako? Talaga bang hindi mo naaalala ang mga magulang mo? Ang mga magulang ko. Tama na ang daldal. Oras mo na. Yung malaking sunog. Ano ba talaga ang huling sinabi ni inay? Bakit? Bakit hindi ko maalala kahit anong pilit ko? Iputok mo na. Ayokong mamatay. Hindi ko pa nalalaman ang katotohanan. Hindi ako pwedeng mamatay. May paraan ba? May paraan ba para makaligtas? Sa kapangyarihan ng Tribble, 1000 batas ang nilikha. Sa utos ng hari, batas ng langit itinakda. Ito. King of Clubs, walang kondisyong binabago ang probabilidad ng isang pangyayari. Ganoon pala, nakakita na ako ng ibang gumamit ng God card dati. Bumigkas din sila ng isang kakaibang tula. Isa akong salamangkero, sa maraming taon ko ng pagtatanghal. Ang paborito kong sabihin ay, ang salamangka ay walang palpak, sadyang ikaw lang, ang nahulog sa isang bitag na maingat kong inihanda. Bakit paanong nangyari to? Imposible, ito na ang huling putok. 100% ang tsansa, baka na-stop lang, o baka walang laman ang baril. Gumawa ako ng isang napakagandang magic trick. Ano man ang mangyari, ikaw na ang sunod na babaril. Ika-7 putok sa Russian roulette. Imposible hindi nagkakamali ang organisasyon. Siguradong may bala ang baril. At nasa sayo ang putok na yan. Sundin mo na ang patakaran. Kailangan mong magpaputok para makalabas ako. Matalino ka, pero masyado mong ipinapahalata, at hindi yan maganda. Kung nagpanggap ka lang sanang tanga, baka nabuhay ka pa, pero ipinakita mo ang katangiang tugma sa lahi mo. Kaya kailangan mong mamatay. Lahi, ang laban na to, pinapanood din ng mga nasa itaas. Mas lalo lang nilang napatunayan na kailangan ka ng burahin. Mukhang hindi mo na talaga naaalala ang mga magulang mo. Kapag namatay ako, dadating agad ang susunod na assassin. Ang mga magulang ko, anong ibig mong sabihin? Pagsusuri, kumpleto na. Ang nagwagi, joke. Ibig sabihin yung assassin sa panaginip ko, sila rin yun. Hay, itong exam na to, mukha namang kapanipaniwala. Yun nga lang, yung assassin, medyo cringy. Masyadong madaldal. Ha, anong ginagawa niyong lahat dito? Ang pinatay mo ay isang assassin mula sa Skull Society. Bago ka dumating, hindi pa sila kailanman pamaalya. Skull Society, tandaan ko yan. May nakapasok na assassin ng society sa exam na to. Hinala ko, may problema sa loob mismo ng akademya. Posibleng may mga tao pa sila sa loob. Hayaan niyo muna akong imbestigahan ito. Ang tungkol sa mga magulang mo, sasabihin ko sa iyo sa tamang panahon. Nagmukha na naman akong payaso, dahil may nakapasok na assassin mula sa samahan. Ang ikatlong pagsusulit ay ipinagpaliban sa susunod na linggo pagkatapos magsimula ang klase. Mukhang hindi mo na talaga naaalala ang iyong mga magulang. Ang lahi na binanggit ng assassin na yun. Ano ba talaga ang kinalaman nito sa mga magulang ko? Ano ba talaga ang sinabi ni mama noong gabing iyon? Kung nakapasok ang mga taga-Skull Society sa akademya, ibig sabihin, siguradong may mga tao sila sa loob. Hindi ko na kailangang hintayin si Professor Chen. Kaya kung mag-imbestiga ng mag-isa. Pasensya na, ang bango. Ito ang sagisag ng isa sa 4 na maharlikang pamilya. Isang sek dagdagan o bawasan o rita na ganito kataas ang antas. Bakit siya nakikipagsiksikan sa tren? Excuse me. Halimaw. Nagpakita na ang target, patayin. Assassin mula sa Skull Society. Ang bilis nilang dumating. Siguradong nandito sila para pumatay. Siguradong ako ang papatayin nila. Miss,
Inaagaw mo ang linya ko, no? Queen of Spades. Kaya pala ang bagong estudyante na gumawa ng ingay sa pagsusulit kahapon. Ay siya pala. Kahit labag ito sa mga alituntunin. Pero wala na akong pakialam doon ngayon. Spades, libo-libo'y wasakin. Prinsesa, banal na sandata'y tulungan. Miss, ako ang target niya. Ikaw si... Miss, naaalala mo pa ba ang Magic Speed Level 43? Ang kaisa-isang nagwagi sa Russian Roulette. Noong mga oras na yun, may isang assassin mula sa Skull Society na gustong pumatay ng bagong estudyante. Tama, ako nga yung kahapon. Pasensya na, mamaya na ang huling habilin. Natagpuan na ang target. Ha, sa lahat ng ito, siya pala ang target ng halimaw. Ang awkward, mukha na naman akong tanga. Beep, God card, Joker. Naabot na ang kondisyon para ma-activate ang abilidad. Tanda ko, kailangan nakatago para ma-activate to. Sa ganitong pagkakataon, sana naman makabunot ako ng isang barahang sobrang lakas sa labanan. Nakatanggap ng pansamantalang abilidad, 7 of Hearts. Kayang basahin ang isip ng kahit sino. Sa ganitong sitwasyon, mind reading pa ang ibinigay sakin. Anong gagawin ko? Babasahin ko ang isip nitong dambuhalang pugita para malaman kung may girlfriend siya. May natagpo ang mas mataas na priority target. Pinalitan ng target na papatayin. Teka, pre, yung paglipat mo ng target, sobrang biglaan naman. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Takbo. Spades, wasakin ang libo-libong hukbo. Queen, tulungan ang banal na sandata. Hindi pwede, dahil ibinigay sa akin ang barahang ito. Hearts, agawin ang libo-libong kaluluwa. 7 damdamin, silipin ang tunay na kahulugan. Isinasagawa ang pagpatay. Burahin. Masyadong malayo ang distansya, pinalitan ng target na aatakihin. Teka, ito ang nasa isip niya. Masyadong malayo ang distansya, pinalitan ng target na aatakihin. Ganun pala, dali, tumakbo ka papunta sa akin. Nababaliw ka na ba? Kung gusto mong mabuhay, makinig ka sa akin. May na-detect na mas malapit na target. Palitan ng target ng atake. Tigil. Palitan ng target ng atake. Atakihin lang ang isa sa ating dalawa. Uunahing atakihin ang target na pinakamalapit. Kung ganun, kakaiba, magkapareho ang distansya. May conflict sa logic, sabay na alisin. Atres, panatilihin ang kasalukuyang bilis. Umatras ka, magkapareho ang distansya, hindi matukoy. Ayos na, paano mo ginawa yon? Ang alin? Ang pagpapatigil sa halimaw sa kinatatayuan niya. Ang nakita ko lang ay umatras ka ng isang hakbang. At hindi ko nakitang gumamit ka ng divine card. Kahapon sa test, ako raw ang King of Clubs. Pero ang ginamit ko kanina ay 7 of Hearts. Hinding-hindi dapat mabunyag ang sikreto kung kaya kong gumamit ng iba't ibang baraha. Hindi ko rin alam. Baka natulala lang sa kagwapuhan ko kaya hindi nakagalaw. Hayaan mo na, hindi ko na dapat tinanong. Hello, ako nga pala si Su Chengxi. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman. Ako si Joke. Joke, ikaw yung commoner kahapon. Yung bagong estudyante na umabot sa 43 puntos ang mana level. Ikaw naman yung babaeng may silver na buhok kahapon. Ang divine card mo ay Queen of Spades. At ang kapangyarihan mo ay ang walang limitasyong paglikha ng mga armas. Oo, tama. Teka nga pala, ginamit natin ang divine cards natin sa harap ng mga commoner. Tapos nakapatay pa tayo ng tao. Hindi kaya tayo ay expel ng school dahil dito. Yung taong yun ay isang killing monster ng Skull Society. Wala na siyang pagkatao. May legal immunity tayo sa paggamit ng kapangyarihan sa harap niya. Saka, kakausapin ko na rin ang tatay ko. Tunay ngang isang maharlikang dalaga. Kakaiba talaga kumilos at magsalita. Kung isa kang maharlika, bakit ka nakikipagsiksikan sa tren? Gusto kong bawasan ang agwat sa pagitan ng mga maharlika at karaniwang tao. At magsilbing halimbawa, hindi ko akalain na makakaakit pala ako ng isang assassin. Ang utos siguro sa halimaw ay patayin ang lahat ng maharlika. Pero hindi ako maharlika. Huwag mo nang itago.
ang antas ng iyong maso, pati na rin itong dekalidad na punyal. Lahat yan ay nagpapatunay na hindi ka ordinaryo. Pamana sa akin to ng mga magulang ko. Siguradong sigurado ako, na mga karaniwang tao lang sila. Tungkol naman sa maso, siguro exception lang ako. Kung talagang karaniwang tao ka, ano kung ganoon ang utos sa halimaw? Patayin ang lahat ng estudyante ng Divine Card School. Hay hindi patayin ang mga estudyante. Ang huling nasa isip ng halimaw ay, puksain ang dugong bughaw. Nandito na tayo sa joke. Mauuna na ako, may utang na loob ako sa'yo ngayon. Babayaran ko rin to balang araw. Sige, Polem. Ibig sabihin ba, maharlika rin ang mga magulang ko? Narinig nyo na ba? Mag-aaral din daw dito ngayong taon ang anak na babae ng hari. Kung magkakaroon lang ng something sa amin ng prinsesa. Hehe, prinsesa yun. Siguradong mataas ang standards nun. Mga minamahal na estudyante, welcome sa Divine Card Academy. Ngayon, tinatawagan natin si Su Chengxi bilang kinatawan ng mga bagong mag-aaral para sa kanyang talumpati. Diyosa, isang Diyos ang bumaba mula sa langit, joke. Magandang araw sa lahat, ako si Su Chengxi. Ayaw kong tingnan ako ng lahat. Bilang isang prinsesang matapobre, dito, isa lang akong ordinaryong estudyante na umaasang mapaliit. Ang agwat sa pagitan ng mga maharlika at karaniwang tao. Maraming salamat sa inyong lahat. Kamahalan, ako si Yeling Tian. Kung hindi nyo po mamasamain, dito na po kayo maupo. Aba, baman at ang young master ng pamilyang Ye. Nako, sikat na eksena to. Pasintabi po, may nakaupo ba rito? Wala po. Nakita kita sa backstage kanina. Sa unang 2 round ng pagsusulit, ikaw ang nanguna. Kung hindi lang dahil isa kang karaniwang tao, dapat ikaw ang nagsalita sa entablado kanina. Joke, kilala mo ang prinsesa. Ito si Zhang Yang, kaibigan ko. Si Su Chengxi, ang nagligtas sa buhay ko. Kamahalan, ang daming upuan para sa mga maharlika sa unahan. Bakit po kayo rito naupo? Sa tingin mo, dahil ayaw mong ituring kang isang maharlikang mataas ang tingin sa sarili. Kumpara sa mga mapagkunwaring maharlika sa harap, mas gusto mong manatili sa lugar ng mga karaniwang tao. At ako lang ang kakilala mo rito. Kung hindi ko lang alam na galing ka sa Plum Faction, aakalain kong may kakayahan kang magbasa ng isip tulad ng Heart Faction. Magbasa ng isip, mukhang may ganitong ang kakayahan ng Heart God Card. Kaya pala nakikita ko kung ano ang iniisip ng mga halimaw. Katahimikan. Susunod, may i-aanunsyo akong 2 mahalagang bagay. Una, 1 linggo pagkatapos magsimula ang klase, magkakaroon ng isang kompetisyon para sa pagsusuri ng kakayahan ng mga bagong estudyante. Ang premyo para sa unang pwesto ay isang Divine Relic. Iyan ang maalamat na banal na sandata. Sinasabing mayroon itong kapangyarihang baligtarin ang mga patakaran. Pangalawa, ang mga mag-aaral na may pambihirang performance sa pagtatapos ng semestre, magkakaroon ng karapatang umangat gamit ang banal na token. Ang lingguhang pag-akyat, ito ang pag-angat gamit ang banal na token. Ano yon? Ito ang pagkakataon para baguhin ang tadhana, pag-upgrade ng banal na token. Ang mga karaniwang tao ay maaaring maging maharlika, makakakuha ng mga lupain at kayamanan, kung aabot ka sa pinakamataas na antas.